Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Edel. May gusto lang po sana kong i-share na kwento sa inyo tungkol sa nangyari sa best friend kong si Marian. Magkaiba kami ng university na pinasukan nung college. Si Marian kasi kumuha ng scholar sa Batangas University at nakapasa siya, samantalang ako ay hindi. Kaya sa Manila na lang ako nag-aaral. Pero kahit hindi na kami nagkakasama madalas, ay hindi kami nawawalan ng komunikasyon. At syempre kapag umuwi ako sa Batangas, nagkikita kami. Kaya nagulat na lang ako nang isang beses ay nag-text siya sa akin na ikakasal na daw siya. Ang alam ko lang may manliligaw siya, si Crisanto. Pero may edad na daw yun sa kanya. Hindi niya sinagot kaya nagulat na lang ako nang malaman kong boyfriend niya na at magpapakasal na agad sila. Hindi sa panlalait, pero kasi ang itsura ng Crisanto parang may edad pa sa papa ni Marian. Pero ang sabi ni Marian ay may kaya daw sa buhay yon. Lahat ng gusto niyang ipabili binibili para sa kanya. Pati ang mga magulang niya ay binibigyan din ng pera. Bago daw ang kasal noon ay nahahalata daw ng magulang ni Marian na lagi siyang nakatulala at gusto daw laging makita si Crisanto. At kapag sinasabihan daw ng magulang niya na wag na lang munang ituloy ang pagpapakasal, umiiyak daw si Marian. Ang palagay daw ng pamilya ni Marian ay ginayuma siya ng manliligaw niya na yon. Dahil kahit ganoon ang itsura, papakasalan niya. Umabsent ako noon sa trabaho dahil ako ang maid of honor ni Marian sa kasal niya. Bago pa ang kasal, kinausap ko siya kung talaga bang desidido siyang magpakasal kay Crisanto. Wala namang bahid ng pagtanggi ang sagot ni Marian noon, kaya hinayaan ko na lang siya. Hindi nga lang sa simbahan ikinasal sina Marian at Crisanto. Isang beach wedding yon sa may Batangas. Hindi namin alam ang dahilan. Basta ayaw lang daw ni Crisanto na pumasok sa simbahan. Yun din ang isa sa pinagtatakhan naming lahat. Hapon nang mag-umpisa ang kasal nila Marian. Wala ding kasamang magulang noon si Crisanto dahil nasa malayong probinsya daw at hindi makakaluwas. Habang nagseseremonya noon yung pari, ay napapansin kong parang hindi mapakali si Crisanto. Hindi rin siya tumitingin ng diretso kapag siya na ang kinakausap ng pari. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin noon. At nang matapos na ang kasal, biglang lumakas ang hangin na parang may bagyong paparating. Kaya naman umalis na agad kami doon at nagpunta na sa reception. Sa reception ng kasal nila Marian ay sobrang dami ng pagkain at maraming mga prutas. Parang nasa paraiso ng iba't ibang prutas. Siguro nga ay talagang mayaman yung si Crisanto, kaya napakasalan siya agad ni Marian. Kinabukasan nun, pagkatapos ng kasal, ay agad ding umalis sila Marian. May nabili daw kasing lupa't bahay si Crisanto sa Mindoro at doon na daw sila titira. Simula nang umalis sila Marian nun papuntang Mindoro, hindi na kami nagkaroon ng kontak. Pati ang pamilya niya nagtataka na rin nung mga panahon na yon. Hindi din kasi nila alam kung saan sa Mindoro ang lugar nila Crisanto. Mga 3 buwan na ang lumilipas nun. Naniniwala ang pamilya ni Marian na ginayuma siya ni Crisanto. Kaya naman lumapit sila sa magaling na albularyo para ipatawas si Marian gamit ang litrato niya at ang kahit anong damit niya. Nang simulan na ang pagtatawas, ay nakita nga sa litrato ni Marian na ginayuma siya ni Crisanto. At hindi lang daw basta gayuma, dahil isa daw engkanto si Crisanto. Kinilabutan ang mga magulang ni Marian sa sinabi ng albularyo. Kaya daw pala ganoon na lang ang pagkahumaling ni Marian kay Crisanto. At ang sabi ng albularyo sa kanila, sa pangatlong gabi raw ng paggagamot kay Marian, ay magpaparamdam siya sa kanila. Nawawalan na ng pag-asa ang mga magulang noon ni Marian ng pang-4 na gabing panggagamot sa kanya. Hanggang isang araw ay tumawag siya sa kanila. Humingi ng pasensya si Marian dahil 4 na araw na siyang hindi makatawag dahil walang signal at gusto na daw niyang umuwi.
dahil binubugbog daw siya ni Crisanto. Sabi naman ng mga magulang ni Marian na 3 buwan na siyang hindi nagpaparamdam. Bagay na ipinagtaka ni Marian. Kaya nang makatakas siya kay Crisanto, ay umuwi daw si Marian sa kanila, sakay ng Roro. Nang makauwi siya doon, ay ipinaliwanag sa kanya ng mga magulang niya ang sinabi ng albularyo. Bumalik naman ulit sila noon sa albularyo para humingi ng proteksyon. Nang dinasalan na si Marian ng albularyo, ay nagising na siya sa katotohanan na ginayuma siya ng isang engkanto. Hindi na ulit nagpakita pa sa kanya si Crisanto dahil bumalik na raw siguro ito sa sarili nilang mundo. Kung maaari po sana, ay pakitago niyo na lang ako sa pangalang Lionel. Medyo maselan po kasi ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Kaya yung mga tauhan sa kwento ko, hindi ko na lang din babanggitin ang tunay na pangalan. Tungkol po ito sa pinsan kong babaeng si Lalaine. Close po kami kasi 2 lang kaming magpinsan sa lugar namin. Yung iba naming mga pinsan nasa malalayo, iba-ibang lugar. May long time boyfriend po siya. Pero kung kailan matagal na sila ay tsaka naman sila nagkalabuan. Yung tipong nagsawa na siguro sila sa relasyon nila. Kaso kung kailan nagdesisyon ng maghiwalay, tsaka naman po niya nalaman na nagdadalang tao siya. Sinabi niya roon sa lalaki. Yung lalaki naman po parang napilitan na lang na makipagbalikan sa kanya. Balita ko nga may ibang babae na raw yun. Pero nagplano pa rin sila na magpakasal. Pareho sila na nagpatangay na lang sa agos ng kapalaran nila, alang-alang daw sa bata. Nung araw bago yung kasal nila, magkausap kami ng pinsan ko. Malungkot siya. Sabi niya sa akin, nagbago na raw si Carl. Hindi na raw niya maramdaman yung dating pagmamahal. Wala na yung pinagsamahan nila. Tinapon na at magpapakasal na lang daw talaga sila dahil sa bata. Gusto talaga kasi ni Carl ng anak. Akala niya nga ngayong mabibigay na niya ang gusto ay babalik na sila sa dati. Pero matabang pa rin daw sa kanya. Tapos nagbilin siya sa akin na puntahan ko raw lagi sila mama at papa niya. Nagtaka ko kung bakit niya sinabi sa akin yun. Lalaki ako kaya hindi ko pansin masyado yung mga ganoong drama. Kahit na close kami ng pinsan ko. Tinawanan ko pa nga at biniro na lagi naman talaga akong nasa kanila para makikain. Nung araw na ng kasal nila, nagbibihis na ako sa kwarto ko kasi isa ako sa mga abay. Nung bigla kong matabig yung picture frame. Larawan yun namin ni Lalaine. Actually, hindi lang kami yung nasa picture. Family picture namin yun nung outing kasama rin ng lolo at lola namin. Marami kami ron sa picture. Pagdampot ko, napatingin ako sa mukha ni Lalaine na parang nagkaroon ng pulang mantsa. Tinignan ko yung sahig. Wala namang nasa sahig na pwedeng makapagmantsa ron. Tuyo naman yung sahig. Kinabahan tuloy ako. Bigla akong nakaramdam ng parang may mangyayaring hindi maganda. Inisip ko na lang na natabig ko naman yun kaya nalaglag. Hindi kusang bumagsak. Tsaka yung mantsa na kulay pula sa mukha ni Lalaine, baka nandun na talaga yun. Hindi ko lang siguro napapansin. Binalik ko na lang yung frame sa ibabaw ng side table ko. Nung nasa simbahan na ako, si Lalaine na lang yung hinihintay. Naiinip na nga yung mga nandoon kasi ang tagal niyang dumating. Nauna pa sa kanya yung pare. Sa halip na siya ang dumating ay isang masamang balita ang natanggap namin. May nangyari daw kay Lalaine. Meron daw ininom kaya sinugod sa ospital. Siyempre nabigla kaming lahat, lalo na yung groom niya. Lahat kami sumugod din sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Pero hindi na namin siya inabutan ng buhay. Hindi siya nagawang isalba ng mga doktor. Para akong nauupos na kandila sa mga sandaling yon. Naalala ko yung pagbagsak ng frame at yung mantsa na kulay pula sa mukha niya. Pati yung mga sinabi niya sa akin nung huling pag-uusap namin. Kung nakinig lang sana ako. Kung naramdaman ko lang sana yung binabalak niyang pagtatangka sa buhay niya,
Sana naagapan namin. Kung napayuhan ko siya o nasabi ko man lang kina mama at papa niya ang nararamdaman niya para sila ang magpayo sa kanya. Baka buhay pa siya. Takot na takot ako sa pangyayaring yon. Kasi ginawa pa talaga niya sa araw mismo ng kasal niya. Umiyak naman ng umiyak yung lalaki. Pero lahat ng kamag-anak namin, siya ang sinisisi. Hindi raw maiisip nila Lane na gawin ang ganoong bagay, kundi dahil sa matabang niyang pakikitungo. Mahina talaga ang loob nila Lane. Madali siyang maapektuhan ng mga pangyayari sa buhay niya. Emosyonal siyang tao. Pero ang tapang din niya na harapin ang kamatayan. At dinamay pa talaga niya yung magiging anak sana nila. Hello po sa lahat. Ako si Jasmine. Nagtatrabaho po ako sa munisipyo dito sa lugar namin sa San Pablo, Laguna. May long-time boyfriend po ako na si Richard. Nabuntis niya po ako, kaya agad naming pinlano ang kasal. Kahit sa simpleng paraan lang at madalian. Wala pa kasi kaming ipon nun. Gusto ko lang ding maikasal habang hindi pa masyadong lumalaki yung tiyan ko. Makaluma din kasi ang pamilya ko. At ganun din ang gusto nila. Kaya kahit wala pa kaming ipon, ay nagpakasal na kami. Hindi ko alam na dahil sa pagpapakasal namin, ay mamalasin ang buhay naming mag-asawa. Habang kinakasal kami noon, nawalan ng kuryente sa simbahan. May generator naman, kaya lang mga nasa 30 minutes pa bago nabuksan. Kaya lahat kami sa simbahan, halos pawisan na. Lalo pa ako na nakatrahe de boda. Natapos naman ang kasal kahit na ganoon ang nangyari. Pero nung nasa reception na, nagkaroon ulit ng kamalasan. Naubos agad ang pagkain ng hindi pa nakakakain ng lahat ng bisita. Kaya nagpaluto agad kami noon ng ilang putahe. Pinilit naming magpakasal ni Richard kahit wala pa kaming ipon. Iyon pala, yun na din ang simula ng kamalasan sa buhay naming mag-asawa. Nasa 3 buwan pa lang ang tiyan ko noon pagkatapos ng kasal namin, nang makunan ako. At nasa 1 linggo din akong na-confine sa ospital. Nalubog din kami sa utang nang maaksidente si Richard sa motor papuntang trabaho. Nabali ang buto niya sa paa nang dahil sa aksidente na yon. Nilagyan ng semento ang paa niya noon. At mga 3 buwan din bago ulit siya nakapasok sa trabaho. Nagbigay naman ng tulong ang company nila. Pero naubos din sa pang-araw-araw na gastos. Lalo pa at hindi nakakapasok nun si Richard. Hindi ko alam kung anong nagawa kong kasalanan para malasin sa buhay naming mag-asawa. Kinausap ko si Richard dahil sa nangyayari sa aming problema. Pero nag-away lang kami. Dahil simula daw nang ikasal kami, ay nagsimula na ang kamalasan sa buhay namin. Nang dahil sa pag-aaway namin, nagdesisyon si Richard na makipaghiwalay sa akin. Kahit hindi ako pumayag, wala na akong nagawa. Umalis na si Richard at iniwan ako sa bahay na inuupahan namin. Parang gusto ko nang mamatay ng mga oras na yon. Pero dahil na din sa kaibigan kong si Patricia, bumangon ulit ako. At hindi nagpakalugmok. Sinamahan niya ako sa mga oras na kailangan ko ng tulong. Isang beses noon, maagang nag-aya si Patricia na magsimba sa malapit na simbahan sa amin. Paglabas namin ng simbahan, ay may isang matandang babae sa gilid ng simbahan. Nilapitan namin dahil nangihingi siya ng limos. At ganoon na lang ang pagtindig ng balahibo ko nang bigla niya akong hinawakan. At sinabihan na hindi ko daw alam kung bakit ako minalas. Kinilabutan ako. Paano naman niya nalaman na inabot ako ng malas? Hindi ko naman siya kilala. Isa pala siyang manghuhula na galing sa Antique. Hindi pa lang daw siya makabalik doon dahil kulang pa ang pamasahe niya. Nagpatuloy siya sa paghula sa akin. Sinabi ng matanda na may kumontra sa swerte ko. Tinanong ko naman kung sino at hindi naman ako naniwala nang sabihin niya na ang kapatid ko daw yun at nagsukob daw ang kasal naming dalawa.
Wala naman kasi akong kapatid dahil nag-iisang anak lang ako nila mama at papa. Kaya hindi ko paniniwalaan ang sinabi niya. Inaya na ako ni Patricia na umalis na kami. Pagdating ko sa bahay, seryoso kong tinanong si mama kung may kapatid ako sa labas. Nagulat pa siya sa tanong ko. Pero bandang huli, inamin din niya na may anak daw sa labas si papa at lalaki daw yon. Nilayo daw yon ng nanay niya kaya hindi na nakita ni papa. Kapag ganun daw, ay sunugin ang lahat ng bagay na ginamit sa kasal para makontra ang kamalasan. Ginawa ko naman yon at makalipas ang ilang buwan ay naging maayos na ang lahat. Bumalik din si Richard sa akin dahil hindi niya daw ako kayang iwan at nagsimula ulit kami. Ako si Carmelita. Servant ako sa isang simbahan dito sa lugar namin sa Bicol. Nasa 46 anyos na ako. Ako ang naka-assign sa mga nagsiseminar sa binyag at kasal. Simula nang maglingkod ako sa simbahan, ay hindi na ulit ako nakapag-asawa. Siguro dahil sa sinuot kong kwintas na puting perlas noong kinasal ako at ang hatid na malas nito sa pag-aasawa. Nasa kolehiyo ako noon at malapit nang magtapos nang ipagkasundo ako ng mga magulang ko sa anak ng kaibigan nila at ng ninang ko rin sa binyag. Uso kasi dati ang ganong pamamaraan. Mabait naman at responsable si Benjamin. Pagkatapos ko lang ng kolehiyo ay nag-umpisa ng manligaw sa akin si Benjamin. Mga ilang buwan din siya nanligaw sa akin. Pero kahit wala pa akong nararamdaman sa kanya, sinagot ko na siya dahil na din sa utos sa akin ng mga magulang ko. Naging mabait namang kasintahan sa akin si Benjamin. Maalaga, mapagbigay, pero hindi ko talaga siya matutunang mahalin agad. Mga ilang buwan din ang nakalipas ay inaya na ako ni Benjamin na magpakasal. Bala ko pa naman sanang magtrabaho nun sa Maynila dahil nandoon ang best friend ko. Pero naudlot yun dahil inudyokan ako ng mga magulang ko na pumayag na sa alok na kasal ni Benjamin. Ang pamilya kasi nila ay may kaya sa buhay. Marami din silang pag-aari sa bayan namin. Kaya ganoon na lang din ang kagustuhan ng mga magulang ko na maipakasal ako kay Benjamin. Dumating ang araw ng kasal namin. Nakasuot ako noon ng magarang wedding gown na binili ng ninang ko na nanay ni Benjamin. Nakasuot din ako ng kwintas na perlas na binili ko naman. Nung una ay ayaw akong payagan ng nanay ko na magsuot nun dahil sumisimbolo daw yun sa kamalasan. Kapag nagsuot daw ako ng kahit na anong alahas na perlas sa kasal ko, ay mamalasin ang buhay mag-asawa namin. Ang sabi daw ng mga matatanda, ang perlas ay simbolo din ng luha. Pero hindi ko din sila nasunod sa bagay na yon dahil paborito ko talaga ang pagsuot ng ganung alahas. Naging maayos naman ang kasal namin noon ni Benjamin. Pero trahedya din pala sa pamilya ko dahil pagkatapos ng kasal namin ay namatay ang tatay ko dahil nabangga ang sinasakyan nila papuntang bayan. Hanggang sa makalipas ang ilang taon ay nabiyayaan kami ng 2 anak. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako naging masaya sa pagsasama namin ni Benjamin. Nagkaroon din siya ng ibang karelasyon noon. Bagay na hindi ko naman hinadlangan dahil wala na din naman akong magagawa. Hanggang sa bawian na lang din ang buhay si Benjamin dahil sa atake sa puso. Totoo nga siguro ang sinabi ng matatanda na malas ang hatid ng mga perlas kapag sinuot sa mismong araw ng kasal. May mga trabaho na din naman ang mga anak ko, kaya naisipan ko na lang na maglingkod sa simbahan namin dito sa Bicol. Tinulungan ako ng Diyos na manumbalik ang saya ko sa buhay. Naging masaya naman ako sa paglilingkod ko sa Kanya. Simula nung mawala si Benji, hindi na rin ako nakapag-asawa. Kahit hindi pa man ako ganun katanda. Inalay ko na lang din ang buhay ko sa paglilingkod sa simbahan. Naisip ko na rin na hindi naman masama ang pagsunod sa matatanda kung makakabuti naman sa atin.
Hanggang dito na lang din ang kwento ko. Magandang araw po. Ako po si Rico. May naging girlfriend po ako dati na pakakasalan ko na sana. Pero may nangyari po sa mismong araw ng dapat ay kasal namin. Hindi ka panipaniwala ang naging karanasan ko. Pero meron naman akong mga saksi. Kaya may mga makakapagpatunay. Nangyari po yun sa probinsya kung saan ako sinilang at lumaki. Sa lugar kasi namin, kahit liblib marami pa rin ang naninirahan na dayo lang. Yung iba namang taga roon talaga, lumilipat din sa ibang lugar. Kaya meron na talaga kaming mga kapitbahay na hindi namin kilala. Lalo na at hindi naman magkakalapit ang mga bahay doon. May nakilala po akong dalaga, si Arya. Bagong lipat lang sila sa lugar namin. At unang kita ko pa lang sa kanya ay nagustuhan ko na siya. Hindi siya palakibo. Pamisterious ang style. Kaya lalo akong na-inlove. Niligawan ko agad. Wala nang tanong-tanong kung anong family background niya. Basta ang alam ko lang ay silang dalawa lang ng lola niya ang magkasama sa bahay nila. Hindi ko inaasahan na sasagutin agad niya ako. Pero sabi niya sa amin lang daw muna. Ayaw niya pa na may ibang makaalam. Kaya yung mga pagkikita namin puro patago. Hanggang sa niyaya ko na nga siya na magpakasal. Ang gusto nga niya ay doon sa kanila. Sa malayong lugar nila. Ang sabi ko naman, pwede namang dalawang kasal. Isa sa amin at isa sa kanila. Ewan ko kung pwede talaga yon. Basta nasabi ko lang. Ang kondisyon niya kung magpapakasal siya sa akin, kailangan pagkatapos ng kasal ay sasama na ako sa kanya. Wala ka akong problema. Pinakilala ko siya sa mga magulang at kapatid ko. Nabigla silang lahat dahil hindi nga nila alam na may girlfriend na ako. Tapos bigla na lang akong magpapakasal. Kinausap akong mabuti ng nanay at tatay ko nun. Pero hindi ako nakinig sa kanila. Nag-focus ako sa plano naming kasal ni Arya na garden wedding ang tema. Maganda lang pakinggan pero hindi naman magarbo ang garden wedding. Gaganapin sa isang pribadong parte ng parke sa amin. Tapos kami-kami lang ang nagdisenyo. Nung araw na ng kasal namin, ay iisa lang ang kamag-anak ni Arya na dumating. Yung lola niya. Sabi niya masyadong malayo ang lugar nila, kaya hindi makakarating ang iba. Nung dumating na si Arya at maglalakad na sana papunta sa akin, bigla siyang sinabuyan ng langis na may orasyon ni Manong Lito. Si Manong Lito po ay kilalang albularyo sa lugar namin. Nagulat ako sa ginawa niya. Pero mas nagulat ako sa naging reaksyon ni Arya. Nagsisigaw siya, halos nag-hysterical. Tapos yung balat niya biglang nangulubot. Ibang klaseng pangungulubot. Daig pa yung sa matanda. Hindi ako makagalaw noon sa sobrang pagkabigla. Natulala na lang ako habang sila ay nagkakagulo. At si Arya naman kasama ang lola niya ay nagtatakbo palayo. Nung mahimasmasan na ako, paliwanag ng tatay ko, unang beses daw na pinakilala ko sila kay Arya ay kinutuban na sila na may kakaiba. Baka raw nasa ilalim ako ng gayuma o hipnotismo para hindi ko makita ang kakaibang galaw ng itim na bilog sa mga mata ni Arya. Parang bola raw na mabilis ang ikot. Ang hirap daw ipaliwanag. Basta parang hindi nakakabit sa mga mata niya. Tapos napakatipid pang sumagot sa mga importanteng tanong nila. Kaya lumapit sila sa albularyong si Manong Lito. Hindi raw matsyempohan ni Manong Lito sa bahay. Tingin niya ay pinagtataguan talaga siya. Kaya ginawa niya ang pagbunyag sa sikreto ni Arya sa mismong kasal namin. Tapos ginamot din niya ako. Dahil lang sabi niya ay naengkanto lang daw ako. Hindi raw ako totoong na-inlove. Si Arya ay isa palang engkanto. At ang gusto niyang mangyari ay maisama ako sa daigdig nila pagkatapos naming makasal. Sabi pa ni Manong Lito, hindi na raw bago ang istoryang gaya ng sa akin. May nabalitaan na rin daw siyang dating nakasal sa engkanto. Tapos noon ay biglang nawala. Pero babae naman daw yung nawala at ang engkanto ay yung lalaki.
Mula nga nang mangyari yun, ay wala nang nakakita dun sa maglola. Iniwan na lang yung bahay na tinirhan nila sa lugar namin. Sa isang baryo sa Camarines Sur ay may isang pangyayari akong naranasan na hindi ko talaga makakalimutan. Ako po si Rodel, may pamilya at kasalukuyang nakatira sa Ligaw, Albay. Isa po ako sa inyong masugid na taga-subaybay. Matagal na po ang pangyayaring yon. May ilang dekada na din ang nakakalipas. Kasal po iyon ng bunso kong kapatid na babae, si Romina. 5 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Lahat po kami ay dito nagsipagtapos sa Bicol, maliban kay Romina, na pangarap talagang sa Maynila makapagtapos ng pag-aaral. At dahil kaya naman ng mga magulang namin, ibinigay ang gusto niya. At doon nga siya tumira sa kapatid ni Mama. Naiwan niya sa Bicol ang nooy kasintahan niya na si Limuel, na isang sakristan. Todo ang pakiusap ni Limuel na wag na siyang umalis. Pero buo ang pasya ni Romina na tuparin ang pangarap niya. Gustuhin man ni Limuel na sumunod kay Romina sa Maynila, ay hindi niya magawa dahil kapos sa buhay ang pamilya niya. Si Father nga lang ang nagpapaaral sa kanya. Kaya walang nagawa noon si Limuel, kundi ang makontento na lang sa pagsusulatan nila ni Romina, na noon ay madalas pa. Pero dumalang ng dumalang, hanggang sa bigla na lang, hindi na nagparamdam sa kanya si Romina. Gumawa ng paraan si Limuel para mapuntahan si Romina sa Maynila at magkausap silang dalawa. Pero natuklasan niyang may iba ng boyfriend ang kapatid ko. Sobrang nasaktan si Limuel doon. Hindi niya matanggap. At isang umaga ay nakita na lang siya ng kampanerong si Mang June na nakabiti na sa kampanaryo. Dinamdam din ni Romina ang nangyari sa kanya at umuwi siya para makiramay sa pamilya ni Limuel. Pero galit na galit ang nanay ni Limuel at halos isumpa niya ang kapatid ko. Lumipas pa ang ilang taon at nakalimutan na namin, maging ng mga tao doon, ang kwento ni Limuel. Hanggang sa nakatapos na si Bunso at nagpa siyang magpakasal sa boyfriend niya. Doon nila napiling magpakasal sa lugar namin. Sunod na din sa kahilingan ni Mamay. Simple lang ang gusto nilang kasal. Tanging malalapit na kamag-anak at mga kaibigan lang ang inimbita nila. Hindi pa uso noon ang mga wedding coordinator. Kaya pinamahalaan ng kapatid kong babae ang pag-aayos ng mga bulaklak sa simbahan. Habang ginagayakan nila yon, ay sari-saring aberya daw ang nangyayari. Maraming mga bagay na bigla na lang mawawala at bigla na lang ding lilitaw sa kung saang panig doon. May ilang beses na kung kailan nakaayos na ang mga bulaklak, ay saka naman biglang matutumba ang mga iyon at masisira. Sabi ng kapatid ko, parang may humahad lang daw sa kasal ng bunso namin. Wala naman ni isang nakaisip sa amin ng tungkol kay Limuel noon, dahil nga nawala na din siya sa isipan namin. Araw ng kasal. Habang naglalakad ng kapatid ko papunta sa altar, ay bakas sa mukha niya ang sobrang kasiyahan. Ganon din naman sa amin na pamilya niya at mga taong nakapaligid. Pero napawi po ang kasiyahang iyon sa mukha namin nang magsimulang tumunog ang kampana bilang hudyat ng pagsisimula ng seremonyas. Nabalot ng kilabot ang lahat ng mga tao doon. Paano po kasi? Ang tunog ng kampana ay tunog para sa patay na lalaki. Nagkatinginan ang lahat ng nasa loob ng simbahan. Pagtingin ko kay Romina, ay namumutla ito at naiiyak. Galit na inutusan ni Father ang isang sakristan na sawayin ang kampanero at ipabago ang tunog noon. Pero nagulat kaming lahat nang humahangos na tumakbo mula sa gilid ng simbahan ang kampanero na nahuli pala ng dating. Kung ganoon, ay may ibang nagpatunog at nakialam sa tunog ng kampana. Umakyat ang dugo sa ulo ko at inunahan ang kampanero sa pag-akyat
para sitahin ng kung sino mang sumira sa pinakamahalagang okasyon sa buhay ng kapatid ko. Habang umaakyat sa lumang hagdan, ay natatanaw ko ang walang tigil na pagtugtog ng kampana. Pero hindi ko pa matanaw kung sino ang nagpapatugtog nito. Mataas-taas din ang inakyat ko bago ko nakarating sa kampanaryo. Nang tuluyan akong makasampa, ay nasundan ko ng tingin ang lubid na humihila sa kampana. At ganoon na lang ang pagkahindik ko nang makita ko ang isang lalaking nakabigti sa sulok. Nasa kamay niya ang dulo ng lubid ng kampana. Umalingaw-ngaw ang lakas ng sigaw ko at nagganda tumba-tumba ko sa sobrang takot. Nakaabot na din sa taas ang kampanerong sumunod sa akin. At maging siya ay nagulat din. Hindi po dahil sa nakita ko, kundi dahil wala daw siyang nakitang kahit ano o kahit sino doon na nagpapatugtog ng kampana. Tumutunog lang daw yon ng mag-isa. Pero kitang-kita ko yon na hawak ng isang lalaking nakabigti. Huli ko nang naisip na maaaring si Lemuel iyon na nagpaparamdam noong araw ng kasal ni Romina dahil hindi pa rin niya matanggap ang nangyari sa kanila. Ilang araw matapos ang kasal ni Romina ay bumalik kaming pamilya para pamisahan si Lemuel at bendisyonan ang kampanaryo sa ikatatahimik ng kaluluwa niya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marco. 45 na po ang edad ko. May asawa at 3 anak at kasalukuyang nandito sa barko bilang isang seaman. Pero ang pamilya ko po ay nasa Batangas. Gusto ko lang pong ibahagi sa mga listeners ng channel na to ang isang nakakakilabot na pangyayaring naranasan ko sa mismong araw ng kasal ko. Nagkakilala po kami ng asawa kong si Rosario sa isang kasalan din. Pareho kaming abay sa isang kaibigan. Mula noon, hindi ko na siya tinantanan hanggat hindi ko mapasagot. At matapos ang 3 taong relasyon, ay nagpasya kaming magpakasal. Kaya lang ang gusto niya, sa probinsya nila sa Aurora kami magpakasal. Hindi ko gusto ang ideya na yon dahil ang gusto ko sana, sa lugar namin. Pero dahil mahal ko siya at gusto kong ibigay ang lahat ng makakapagpasaya sa kanya, kaya pumayag ako. Pero sa kondisyon na doon kami titira sa Batangas matapos ang kasal namin. Pumayag naman din siya at naitakda na nga ang kasal namin noong buwan ng Mayo, taong 2010. At dahil sa malayo ang Aurora sa Batangas, ay pili lang ang mga kamag-anak at kaibigan na naimbitahan namin. 2 araw bago ang kasal, binisita namin ng pamilya ko ang simbahan. Hindi ko akalain na ganun pala kaliblib ang lugar na gusto niyang pagdausan ng kasal namin. Maliit lang yung simbahan doon, parang kapilya nga lang. Halata ko yung disgusto sa mukha ng mga parents ko dahil alam kong hindi iyon ang pangarap nilang kasal para sa akin. Lalo't matagal nilang hinintay na malagay ako sa tahimik. Ang ipinagtaka ko, maging ang pamilya ni Rosario, ay tutol din pala na doon kami ikasal dahil may mas maganda at mas malaking simbahan na daw sa bayan. Pero sinabihan ko sila na hayaan na lang. Ang importante ay maikasal kami. Araw na ng kasal, hindi ko maipaliwanag yung kabang nararamdaman ko habang papunta kami ng pamilya ko sa simbahan. Hindi ko alam kung dala lang ba yun ng excitement. Para kasing nanlalamig ako na nininervyos. At mabigat din ang pakiramdam ko. Parang hindi naman ata dapat ganon ang nararamdaman ng ikakasal. Dapat nga ay magaan ang pakiramdam ko dahil bukal naman sa loob ko ang pagpapakasal. Pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganon. Napansin naman yun ni Mama, kaya nilapitan niya ako at tinanong kung ayos lang ako. Tumango lang ako, pero ang totoo, nanlalamig na ako. Dumating na si Rosario at ilang sandali na lang, maglalakad na ang bride ko papunta sa altar kung saan ako naghihintay. Nung bumukas ang pinto at dahan-dahan siyang pumapasok doon, napakunot ang noo ko
Tinitigan ko siyang mabuti at pilit na inaaninag ang mukha niya sa loob ng mahabang belo. Parang ibang mukha yung nakikita ko. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko at pinakatitigan siyang mabuti. Baka ako dahil makapal lang ang pagka-makeup. Pero imposible. Malayo talaga sa mukha niya. Narinig ko ang mga bulungan sa paligid ko at may nagtatanong kung anong nangyayari sa akin. Nakita ko rin ang pagtataka sa mukha nila. Pero maging ang mukha ng mga tao doon, hindi ko din makilala. Inilibot ko ang tingin ko. Ni isa sa kanila, walang pamilyar sa akin. Nalilito na ako at nagsisimula na akong magpanik. Kasal ko yun pero ni isa ay wala akong kilala sa mga bisita at maging ang papakasalan ko. Nakita kong huminto sa gitna si Rosario na hindi naman mukha ni Rosario. Parang nagtataka din siya at nag-aalala. Siniko ako ng best man ko. Siguro dahil nakatabi siya sa akin. Sinabi niya, umayos daw ako dahil napapahiya na si Rosario. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya pero pilit akong nagpakakalma. Buong seremonyas ng kasal ay para akong robot na dekalabit para lang makasagot sa tanong ng pare. Nairaos ang kasal na lutang at naguguluhan ang isip ko at malapit nang pumutok ang sentido ko sa kakaisip. Nang sabihin ng pare na maaari ko na daw halikan ng asawa ko, ay para akong natuod. Nung aktong itataas ko na ang belo niya, ay biglang may pumasok na lalaki na agad akong pinaputokan sa dibdib. Nagkagulo ang lahat. Nakita ko pa na binaril din niya si Rosario bago magdilim ang lahat sa akin. Nang magkamalay ako, ay nasa isang kwarto na ako at nakapalibot sa akin ang pamilya ko. Pati na si Rosario na mugto ang mga mata kakaiyak. Biglang balikwas ako at sinalat ko ang dibdib ko. Maging si Rosario. Tinanong ko sila kung anong nangyari. Pero ibinalik nila sa akin ang tanong kung ano daw bang nangyayari sa akin. Sinabi ko sa kanila ang lahat ng naaalala ko. Isang matandang kamag-anak nila Rosario ang nagsabi na ang araw daw na yon ay ang anibersaryo ng kasal at kamatayan ng isang mag-asawang ikinasal at pinatay doon sa mismong simbahan na yon. May 10 taon na ang nakakaraan. Ang pumatay daw ay ang manliligaw ng babae na sobrang obsessed sa kanya. Noon lang daw kasi ulit may ikinasal doon sa mismong petsa ng anibersaryo. Kaya siguro ang nangyari sa akin ay isang halusinasyon para ipakita kung anong nangyari noon. Itago niyo na lang ako sa pangalang Martin mula sa Kasiguran, Aurora Province. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang masakit na pangyayari sa buhay ko. Patungkol po ito sa naging pasya ko na noong una ay iniisip kong isang malaking puntos para mapatunayan ko sa babaeng pinakamamahal ko kung gaano ko siya kamahal. Pero kalaunan ay naging dahilan pala para hindi siya magkaroon ng katahimikan. 5 taon na kaming magkarelasyon ni Aloha. 4 na taon doon, LDR kami. Sobrang saya ko nung sa wakas ay pinagbigyan niya din akong magsama kami. Pero napalitan niyo ng sakit. Nang malaman kong kaya siya sumunod doon, ay para sulitin na lang ang natitirang oras ng buhay niya. May terminal cancer siya. Halos gumuho ang mundo ko. Ang sakit isipin na ang tagal ko siyang hinintay. Tapos makakasama ko nga siya. Pero wala nang lakas at sigla. Bago pa siya sumunod sa akin sa Dubai, ay nakaplano na ang kasal namin. Sinabi ko sa kanya na gusto ko pa ding ituloy yun. Ayaw na sana niya. Gusto daw niya na totoong malaya ako pag alis niya. Pero ipinaalala ko sa kanya yung pangako namin sa isa't isa na ikakasal kami kahit na anong mangyari. Kaya napilitan siya. Palihim kaming umuwi ng Pilipinas at nagpakasal sa isang civil kasama ang pareho naming kaibigan bilang witness
Akala ko may ilang buwan o ilang araw pa kaming magsasama matapos ang kasal namin. Pero hindi ko akalain na yun na din pala ang hinihintay ni Aloha. Ang matupad ang pangako niyang pakakasalan ako. Matapos niyang mapirmahan ang dokumento ay namaalam na siya. Kahit naihanda niya na ako, nahirapan pa rin akong tanggapin yon. Matapos ang libing niya ay doon ako tumuloy sa maliit na bahay na binili ko. Surpresa ko sana yun sa kanya. Pagkatapos ng kasal namin ay doon kami uuwing dalawa. Pero ako na lang palang mag-isa ang uuwi doon. Nagpakalunod ako sa alak ng gabing yon. Bandang madaling araw, nang gisingin ako ng masuyong haplos sa pisngi at halik sa labi. Pagdilat ng mga mata ko, ay nakangiti at mapang-akit na mukha ni Aloha ang bumungad sa akin. Pinagsaluhan namin ang magdamag na yon. Tapos ay masaya akong nakatulog ulit. Lampas tanghali na nang magising ako. Masakit na masakit ang ulo ko. Pagbangon ko, ay nagulat na lang ako nang makita kong wala akong suot na damit ni isa. Natigilan ako. Pilit kong binalikan sa isip ko kung bakit ako nakahubad. At naalala ko si Aloha. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. Muli akong nagpakalunod sa alak. Wala na akong ibang gustong gawin kundi ang uminom ng alak. Nang sumunod na gabing yon, pinuntahan ako ni Aloha sa kwarto. At pilit akong pinapabangon dahil magdi-dinner na daw kami. Tikman ko raw ang niluto niya. Napasunod niya naman ako at masaya kaming nagsalo sa niluto niyang hapunan. Kinabukasan, nagtaka pa ako nang makita ko ang mga pinggan sa lababo. Wala akong natatandaan na nagluto at kumain ako nung nakaraang gabi. Kagaya ng dati, iinom na naman ako. Tapos mamaya-maya, nandyan na naman si Aloha. Pagsisilbihan ako, tapos magniniig kami. Ipaparamdam namin ang matinding pagmamahal namin sa isa't isa. Tapos magigising ako. Wala na naman siya. Kaya iinom ulit ako. At dadating ulit siya. Paulit-ulit. Sa ganun umikot ang buhay ko. Pero masaya ako. Kasi kasama ko ang asawa ko. Kagaya ng gabing yon. Nagpatugtog siya. Ang ganda-ganda niya sa puting damit niya. At nangaakit ang ngiti niya. Kaya naman nilapitan ko siya. At magkayakap na nagsayaw kami. Theme song pa namin ang pinatugtog niya noon. Kaya ang saya-saya ko. Kaso, biglang pinutol yun ng malakas na katok sa pinto. Yung ate ko pala. Kagaya ng dati, nagsisermon na naman siya. Ang gulo-gulo daw ng bahay ko. Ang baho-baho dahil sa alak at sigarilyo. Ni hindi ko na daw magawang maligo. Ilang linggo na akong walang ginagawa kundi uminom ng alak. Ang dami-dami niyang sinabi. Napipikon na ako. Nakakahiya ka ako kay Aloha. Naririnig pa yung pagsisermon niya. Tapos nagulat na lang ako nung bigla niya akong pagsasampalin sabay iyak. Tumigil na daw ako. Wala na daw doon si Aloha. Patay na daw ang asawa ko at tanggapin ko nang wala na siya. Napatingin ako sa ate ko. Sinabi ko na nandoon si Aloha. Kasama ko siya. Ilusyon lang daw yun. Nasa isip ko lang. Hanggat hindi ko daw tinatanggap na wala na si Aloha, ay hindi magkakaroon ng katahimikan ng kaluluwa niya. Nung gabing yon, uminom ulit ako. Pero hindi ako makatulog. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama ko habang nakayukong nag-iisip. Nang maya-maya ay makarinig ako ng umiiyak. Pag-angat ko ng tingin, ay nakita ko sa salamin ang refleksyon ng babaeng nakaputi habang nakatungong umiiyak. Kinilabutan ako at biglang humarap doon. At nakita ko si Aloha. Nakakatakot yung itsura niya. Mistulang maputlang bangkay. Iyak siya ng iyak. Parang sobra yung paghihirap niya. Nung lalapitan niya ako, ay bigla na akong nagising. Panaginip lang pala. Bakit kaya umiiyak na si Aloha sa panaginip ko?
Totoo kaya yung sinasabi ng ate ko na nahihirapan na siya dahil ayaw kong tanggapin ang katotohanan? Yung isipin na ako pa ang nagiging dahilan kaya hindi matahimik ang kaluluwa ng asawa ko ang nagpamulat sa akin. Kaya unti-unti sinikap kong alisin sa isip ko na nandyan pa siya. Isang mapagpalang araw po sa bumubuo ng YouTube channel na to. Pati na rin po sa mga walang sawang sumusubaybay kagaya ko. Ako nga po pala si Yael, taga Nagcarlan, Laguna. Dati po, hindi ako mahilig sa mga kwentong katatakutan o kababalaghan. Pero simula nang maka-experience ako ng isang kakatuwang pangyayari, ay nagka-interest na din ako dito. Ito lang pong 2016 nangyari yung sinasabi kong karanasan. Kasal po iyon ng pinsan kong si Mateo. Nahilingan nila yung girlfriend kong si Bea na kumanta para sa kasal nila. Hindi po professional singer si Bea. Nagustuhan lang kasi ng bride na si Mika yung boses ng girlfriend ko. Mahiyain talaga si Bea pero napilitan siya dahil hindi niya magawang tanggihan yung ikakasal. Kaya ayun po, nakaset na ang lahat. Nakausap na din namin yung organista sa simbahan. Sinamahan ko pa nga si Bea na bumili ng isusuot niya sa kasal. Pero sa kung anong kamalasan naman, hindi siya nakarating nung araw nung kasal. On the way na siya nun nang biglang magka-emergency sa family niya. Namroblema ako bigla kung sinong kakanta. Nakapila na lahat ng entourage. At nasa altar na yung paring magkakasal. Kaya anumang sandali, mag-uumpisa na talaga. Kasama ako sa abay na nakapila, kaya hindi ko alam kung paano sasabihin sa pinsan ko na wala siyang singer. Hindi ko rin naman makausap yung coordinator niya kasi abala na sila. At nagsabi din kasi ako nung maaga pa na okay na lahat. Tapos pati yung organista ng simbahan hindi ko pa din nakita. Kahit sana instrumental na lang yung tugtog. Wala na akong magagawa. Bahala na ako. Napabuntong hininga na lang ako noon nung magsenyas yung coordinator na lalakad na. Pero nagulat ako nung may tumugtog na organ. Nakahinga ako ng maluwag. At least ako kahit tugtog lang. Nakapasok na lahat ng entourage. Yung bride na yung papasok. Medyo kabado pa din ako noon. Tapos nung tumugtog na ulit yung organ para sa bridal walk at bumukas na yung pinto, napatingin ako sa side ng altar. Nakita ko doon yung organista. Nakatingin sa akin at may sinesenya sa akin na hindi ko maintindihan. Nagulat ako kasi hindi pala siya yung tumutugtog na organista. Pero mas nagulat ako nung may tinig na biglang sumabay sa tugtog ng organ. Babae. Pero iba yung kinakanta niya. Hindi yung nirequest nila kay Bea. Napatingin sa akin si Mateo. Nakangiti na parang nagtatanong kung bakit iba yung kanta. Pagtingin ko naman sa organista, ay nakita kong parang naguguluhan siya. Itinuturo niya yung organ niya na nasa likod at sumesenyas ng wala. Tapos tuturo din dun sa taas, sa gawing pinupwestuhan ng mga choir. Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin niya. Kasi masyadong naagaw nung kumakantang babae yung atensyon ko. Napakaganda kasi ng boses. Ang lamig sa tenga, pero may kakaiba. Parang galing sa malayo. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakapansin nun. Basta, kinikilabutan ako. Kung dahil ba sa malaanghel niyang boses, hindi ko alam. Hindi kasi tanaw mula sa baba yung mga kumakanta sa taas. Pero nagtaka din ako kung bakit nandoon yung kumakanta. Nung nag-practice sila ni Bea at nung organista, ay doon daw sa side ng altar sila kakanta. Dahil matagal nang hindi ginagamit yung organ doon dahil sira na. Halos buong seremonyas ng kasal nandoon sa babaeng kumakanta ang atensyon ko. Gusto kong matapos na yon para malaman kung sino yon
at mapasalamatan dahil sinave niya yung moment na yon para sa bride. Nung sa wakas ay natapos na, dali-dali kong pinuntahan yung organista. Humingi ako ng pasensya sa kanya na hindi nakarating ang girlfriend ko. Tapos nagpasama ako sa kanyang umakyat doon para makita at mapasalamatan yung singer. Pero pinigilan niya ako at yun na nga daw yung gusto niyang sabihin sa akin. Kaya panay ang senyas niya na kung sino daw at nasaan yung kumakanta. Nagtaka ko sa sinabi niya kaya pinatapos ko siyang magsalita. Nalate nga daw siya ng ilang minuto. Pero bago pa daw mag-umpisa yung pagpasok ng entourage ay nakahanda na siyang tumipa kahit wala pa si Bea. Pero may nauna na daw tumugtog sa kanya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling kasi wala nang umaakyat sa pwesto na yun ng mga choir. Pero pinuntahan pa din daw niya para makasiguro. At wala nga siyang nakitang tao at nakataklob pa din yung sirang organ. Habang nagkukwento yung organista, tayong-tayo talaga yung balahibo ko. Pero hindi pa din ako naniwala. Imposible yun. Hindi lang naman ako ang nakarinig sa kumakantang babae. Kaya tinanong ko din yung ibang staff ng simbahan at maging sila nga daw ay nagtatanungan kung nasaan at kung sino yung kumakanta. Nagkatakutan pa kami ng mga staff kasi first time lang daw na mangyari iyon. Pagdating sa reception, hinanap ng bagong kasal si Bea. Pero hindi ko muna sinabi sa kanila dahil ayokong masira yung moment nila. Kinabukasan saka ko ikinuwento. At shock na shock sila dahil natouch pa nga daw sila sa pagkakanta na akala talaga nila ay si Bea. Hanggang ngayon ay malaking palaisipan pa din kung sino yung kumanta na yon sa kasal nila. Kumusta po? Ako po si Jinggoy na taga Ilocos. May ibabahagi po ako sa mga tagapakinig ninyo. May natatandaan po kasi akong kwento noong bata pa ako. Nasa 13 taong gulang pa lang ako noon. Isinama ako ng lolo ko sa isang kasalan. Hindi ko na po maalala kung saan nga bang lugar. Basta alam ko malayo. Kasi sumakay pa kami ng bus. Kasal daw po iyon ng anak na babae ng matalik na kaibigan ni Lolo Teban na si Lolo Dario. Pinuntahan po siya ni Lolo Dario sa bahay kasama yung anak niya na si Ate Lucy para personal na imbitahan at kuning ninong sa kasal. Kahit na inaanak na din niya ito sa binyag. Hindi nakasama yung mapapangasawa niya dahil may inaasikaso daw ito. Pagdating namin sa simbahan nung araw ng kasal, ay nakilala din naman agad ni Lolo yung mamanugangin ni Lolo Dario. Ismael daw ang pangalan. Magandang lalaki po yun at matino ang pangangatawan. Noong nakaharap na siya ni Lolo Teban, ay nakita kong natigilan si Lolo habang nakikipagkamay dito. Pero hindi siya nagpahalata sa kaibigan niya. Magmula nung umpisa ng kasal hanggang sa matapos, ay hindi umimik si Lolo. Parang may malalim siyang iniisip habang pinagmamasda ng bawat kilos ng mapapangasawa ng inaanak niya. Pagdating po doon sa bahay ng kaibigan ni Lolo, kung saan ginanap yung handaan, ay nagulat kami sa napakaraming handang pagkain. Sa mga pagkakataong na isasama ko ni Lolo sa mga handaan, ay noon lang ako nakakita ng ganoong handaan na parang sa palasyo. Maging si Lolo ay namangha din sa mga nakahatag sa lamesa. Hindi napigilan ni Lolong usisain ng kaibigan tungkol doon. At ang sabi naman ito, na maging silang mag-asawa nga daw ay nagulat. Dahil bago sila pumunta sa simbahan, simple lang naman ang inihain nila. Kaya hindi nila alam kung saan galing yun. Ang sabi ng mga kapitbahay, ay may dumating daw doon na kalalakihan na dala ang mga pagkain. At sila rin ang nagayos ng magarbong mesa. Natatakam na akong kumain nun. Pero pinigilan ako ni Lolo. Huwag daw akong kumain dahil baka galing iyon sa engkanto. Napanganga ako sa sinabi niya.
Nang hinayang ako sa mga nakakatakam na pagkain. Pero hindi ako kumontra dahil naniniwala ako sa lahat ng sabihin ni Lolo. Isa po kasi siyang albularyo. Idinaan ko na lang sa tubig ang gutom. At kahit anong alok sa amin ni Lolo ng mga tao doon, ay hindi kami tumikim ng pagkain. Bagay na ipinagtaka ng kaibigan ni Lolo. Pero ang sabi niya ay ipapaliwanag niya sa kaibigan niya ang lahat kapag nakumpirma na niya ang hinala. Samantala, hindi naman magkamayaw ang mga tao sa handaan. Halos buong barangay na yata ang kumain doon. Pero parang walang mga kabusugan ang mga tao. Ang nakapagtataka, kahit anong dami ng mga taong kumukuha ng pagkain doon, ay parang hindi man lang nababawasan ang nakahain sa mesa. Pero parang kami lang ni Lolo ang nakakapansin noon. Kaya tinanong niya ako kung naniniwala ba ako na maaaring sa engkanto nga galing ang pagkain na yon. Tumango naman ako. Maya-maya, pumasok sa loob ng bahay ang kaibigan ni Lolo. Tumayo siya at sumunod dito. Napasunod na din ako. Naabutan ko silang nag-uusap. Sabi niya kay Lolo Dario na hindi tao kundi engkanto ang napangasawa ng anak niya. Napamulagat naman ito at tinanong kung paano niyang nasabi. Sinabi ni Lolo ang mga nakita at naobserbahan niya. Noong ipakilala daw siya dito, ay nakaamoy siya ng lupa. Nakita niyang wala itong kanal sa itaas ng labi at walang kahit anong guhit ang palad. Sinabi rin niya ang tungkol sa mga pagkain na hindi nauubos. Na kaya hindi kami kumain ay dahil hindi niya tiyak kung ano ang pakay ng engkanto sa mga pagkain niya. At para daw makita ni Lolo Dario ang tunay na anyo ng manugang niya, ay dinampot ni Lolo ang maliit na salaming nakita niyang nakapatong sa kabinet. Palihim niyang itinapat ito sa pwestong makikita nila ang refleksyon ni Ate Lucy at asawa nitong si Ismael. At ganoon na lamang ang pagkamulagat ni Lolo Dario nang makita niya ang katabi ni Ate Lucy sa salamin. Nakasilip din ako at napangangako sabay tup-tup ng bibig. Ang nakita namin doon ay isang lalaking albino o yung maputing-maputi ang balat. Maging ang mahabang buhok nito ay puti din. Nagimbal si Mang Dario at tinanong si Lolo Teban kung anong maaari nilang gawin. Ang sabi ni Lolo ay puting engkanto naman iyon at sa tingin niya ay hindi sasaktan si Ate Lucy. Sabi niya, pagbalik niya ay aalamin niya kung anong lahi ang engkantong yon para alam niya kung paanong mababawi si Ate Lucy. Pero sa kasamaang palad po, ay hindi na nakabalik ang Lolo Teban ko sa kanya dahil namatay na siya ilang araw pagkagaling namin doon. Kaya wala na din po akong nabalitaan tungkol sa anak ni Lolo Dario na ikinasal sa engkanto. Magandang buhay po sa inyo. Ako nga pala si Marvin, taga Olongapo City at nasa 35 anyos na. Isa po akong photographer sa mga event. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang makapanindig balahibong karanasan ko. Mahigit 5 taon na ako sa pagiging photographer dito sa lugar namin sa Olongapo. Madalas akong kunin sa binyag, debut at kasal. Naging kliyente ko noong nakaraang taon ng kaibigan kong si John Paul para sa kasal nila ng magiging asawa niya. Mula sa prenup video hanggang sa pictorial ay ako ang gumawa. Kaya masaya ako kasi sobra din nilang na-appreciate ang ginagawa ko. Kaya naman binigyan ko din sila ng discount dahil kaibigan ko si John Paul. Hindi lang din kasi basta akong kumukuha ng picture. Nilalagyan ko din ng mga art ang bawat gawa ko. Kaya ako ang palaging nire-rekomenda ng mga kakilala ko at mga kamag-anak nila. Sa araw ng kasal nila John Paul ay maaga ako sa simbahan
para makuhanan ko ang lahat ng mga sponsor at abay, lalo na ang mismong ikakasal. Detalyado ang bawat kuha ko sa kasal nila. Sinisigurado kong bawat anggulo ay pulido at walang pagkakamali, lalo na at kaibigan ko ang kliyente ko. Nakuhaan ko din naman ang lahat ng sponsor at abay. Nang matapos na ang kasal, sinimulan ko ng i-review ang mga kuha ko sa seremonya hanggang sa reception. Pero nagtaka lang ako dahil nagkaroon ata ng pagluloko ang kamera ko na naging dahilan para mabura ang ulo ni John Paul, ang groom sa kasal. Dahil doon, kinabahan ako. Parang isang masamang pangitain para sa kanilang mag-asawa yon. Dahil naririnig ko na din ang mga ganong pangyayari sa mga lola ko. Ayoko namang sabihin kay John Paul dahil baka matakot lang sila. O di kaya ay hindi na nila ako pagkatiwalaan dahil sa palpak kong trabaho. Hanggang sa pag-uwi ko sa bahay, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga kuha ko kay John Paul. Inayos ko muna ang litrato sa album at ihiniwalay ang mga kuha ko na walang ulo si John Paul. Pinag-isipan ko munang mabuti kung ipapakita ko din ba sa kanila ang mga kuhang ganun. Dahil sa pag-iisip, nakatulog ako. Hanggang sa managinip ako. At coincident naman dahil si John Paul ang napanaginipan ko. At sa mismong araw din ng kasal nila. At parang totoo. Dahil nandoon din ako para kumuha ng mga litrato. At ganoon din ang mga nangyari. Sa mga kuha ko, ay walang ulo si John Paul. Hindi ko din yun sinabi sa mag-asawa. Nakakapangilabot ang panaginip ko na yun. Sa panaginip ko, dahil sa kuha kong ganun sa kasal, ay may nangyaring masama kay John Paul. Kinabukasan pagkatapos ng kasal nila. Naaksidente ang sinasakyan niyang motor at namatay siya dahil doon. Dahil doon ay sinisi ako ng asawa ni John Paul. Dahil hindi ko daw agad sinabi sa kanila ang mga kuha ni John Paul na walang ulo. Hanggang sa nagising na lang din ako at mabuti ay panaginip lang pala. Kaya kinabukasan pagkabigay ko ng album sa mag-asawa ay ipinakita ko din ang itinabi kong litrato ni John Paul na walang ulo para makontra din ang panaginip ko. Noong una, hindi sila naniniwala. Pero nung ipakita ko na si John Paul lang ang walang ulo sa mga litrato, ay kinilabutan na sila. Maging ang mga magulang nila ay natakot. Masamang pangitain daw yon sa isang tao. Kaya naman pinayuhan ng mga magulang niya si John Paul na sunugin ang lahat ng suot niya ng araw ng kasal nila para maputol ang masamang pangitain. Hindi naman na nag-aksaya ng oras ang mag-asawa. Pagkasabi ng mga magulang ni John Paul, ay sinunog na nila ang lahat ng ginamit ni John Paul. Kahit nangihinayang daw sila, ay ginawa pa rin nila ang bilin, kaysa naman daw may mangyaring masama pa kay John Paul. Pati na din ang litrato na walang ulo si John Paul ay sinunog na rin. Sa tagal ko na din sa pagiging photographer, ay ngayon lang ako naka-encounter ng ganon. Naglolo ko man ang camera ko, pero walang mga ganong kuha. Kaya talagang sobra ang kilabot ko. Nasa 1 taon na rin ang nakalipas noon. Nakita ko naman sa social media na masaya pa rin magkasama si John Paul at ang asawa niya. At masaya din ako para sa kanila. Mabuti na lang at nagawa ng paraan para maputol ang masamang pangitain. Dahil kung hindi, baka nasisi ko rin ang sarili ko, katulad ng sa panaginip ko. Magandang araw po. Ako si Mara. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang pambihirang kwento ng tita ko na pinsan ni Mama. Naikwento po kasi sa akin ni Mama yon nang minsan ko siyang tanungin kung meron ba siyang nakakatakot o kababalaghan na karanasan. Para kasi yon sa project namin noon sa school. Wala siyang nakakatakot na karanasan. Pero ang tita Lourdes ko na pinsan niya nga, meron. Close daw sila ni Tita Lourdes. Naninang ko na rin. Kaya nandoon daw si Mama nung kasal ni Tita Lourdes.
Napakabihira daw na makatanggap ng regalong matalas o matalim sa araw ng kasal ng mag-asawa. Pero kina Tita Lourdes ay nangyari yun at sa mismong kasal pa nila ng asawa niya. Ang kwento ni Mama, ang napangasawa daw ni Tita Lourdes ay may girlfriend bago ito ikasal kay Tita. Pero naghiwalay naman daw silang dalawa bago pa niya makilala si Tita Lourdes. Iba daw kasi ang ugali ng babae at hanggang sa ikinasal sila ni Tita, hindi pa din matanggap ng dating girlfriend ni Tito na hiwalay na sila. Kaya gumawa daw iyon ng paraan para makaganti sa kanila. Sabi pa raw ni Tito Bert, kapag nag-aaway daw sila ng babae ay sinasaktan siya nito. Kaya hindi sila nagkasundo at naghiwalay. Sa mismong araw daw ng kasal nila Tita ay may nagpadala sa kanila ng regalong isang set ng kutsilyo. Wala namang nakalagay kung kanino galing. Kulay itim din ang pambalot nito. Ang hinala daw nila ay galing doon sa dating girlfriend ni Tito Bert dahil may nakita daw ang pamangkin ni Tito na babaeng nakakulay itim na damit at nakabandana. Nakatingin lang daw yun sa ikinakasal habang nasa gilid ng simbahan. Pagkatapos ng kasal, kinabukasan ay lumipat na daw sila Tita Lourdes sa ipinagawa nilang bahay ni Tito at saka pa lang nila binuksan ang mga regalo nila. Huli daw nilang binuksan ang regalo na naglalaman ng matalim na kutsilyo. Alam daw nila na masamang magbigay ng ganoong regalo sa kasal. Kaya ang may galit lang sa kanila ang pwedeng gumawa noon. Malas daw kasi ang ganong regalo sa bago palang mag-asawa. Wala na rin silang nagawa kundi itago na lang. Mga ilang buwan pa daw ang lumipas nang dumating ang sunod-sunod na kamalasan sa buhay nila Tita. Nawalan daw kasi ng trabaho noon si Tito at madalas nang umiinom ng alak. At bukod pa doon, nahuli daw ni Tita Lourdes si Tito na nakikipag-usap ng patago doon sa dating girlfriend niya na may galit sa kanila. Parang sinaksak daw si Tita Lourdes sa likod nang malamang nakikipagkita pa din ito at nakikipag-usap sa dating nobya. Nung una daw ay tahimik lang si Tita. Pero nagduda na daw siya nang palaging gabi na akong umuwi galing sa trabaho si Tito Bert. Ang duda niya ay magkasama ang dalawa. Kung ano-ano na din ang naiisip ni Tita. Umabot pa nga daw sa punto na gusto niyang magpakamatay o pumatay ng tao. Mabuti na lang daw at wala pa silang anak noon ni Tito Bert. Pinayuhan naman daw siya nila Mama at ng mga magulang nito. Isang beses pa daw noon na umuwing lasing si Tito Bert ay lalo pang nagalit si Tita nang malaman na kasama pala nito ang dating nobya dahil tinawagan siya nito. Dahil sa galit ni Tita Lourdes ay pinagsusuntok daw niya si Tito Bert. At parang may naguutos daw kay Tita na kunin ang kutsilyo na iniregalo sa kanila at isaksak yun kay Tito sa mga hita nito. Hanggang sa tumigil na lang daw siya nang makita ang mga dugo at humingi na ng tulong para madala sa ospital si Tito. Naiwan daw na tulala si Tita Lourdes at parang nawala daw ito sa sarili. Ipinagamot din daw si Tita sa albularyo at nalaman nga na may gumawa ng palipad hangin kay Tita para utusan kung ano ang gagawin nito. Ipinatapon na rin ng albularyo ang regalong mga kutsilyo sa kanila dahil iyon daw ang nagdadala ng malas sa buhay nila. Gumaling din daw si Tita at si Tito Bert naman ay humingi din ng tawad sa kanya dahil sa pakikipagkita nito sa dating girlfriend. Hindi naman daw niya kagustuhan na gawin iyon. Parang nahipnotismo lang daw siya. At sa huli ay naalaman pa nila na isa palang mangkukulam ang dating girlfriend ni Tito Bert. Tawagin niyo na lang po ako sa apelyido kong Santos. 3 taon na po ang relasyon namin bago kami nagdesisyon ng girlfriend ko na magpakasal. Parehas kaming taga Maynila, pero sabi niya gusto raw niyang ikasal sa bayan kung saan siya sinilang. Doon nga sa probinsya nila. Gusto kasi niyang maranasan ang kasalan sa probinsya tulad ng mga inabayan niya dati. Pumayag naman ako. Wala rin naman naging problema sa mama at papa ko.
Sumang-ayon lang din sila kung yun daw ang gusto ni Mira. Nung malapit na yung kasal namin ay pareho na kaming nag-leave sa trabaho. Iisa lang pala ang company na pinapasukan namin. May mga aasikasuhin pa kami bago yung kasal, kaya bumiyahe na kami patungo sa probinsya nila. Unang beses kong makarating doon. Noon lang kasi ako naisama ni Mira sa tagal na rin naming magkarelasyon. Pinakilala niya ako sa mga kamag-anak niya. Okay naman sila, mababait. Maliban sa isa nilang kamag-anak na hindi raw kasundo ng lahat. Pinsang buo ng mama niya. Tawagin na lang natin sa pangalang Tita During. Sabi kasi ay naging mambabarang daw. Tinuruan ng biyanan. Mula noon ay tinakwil na ng pamilya nila. Marami na raw sa mga kamag-anak nila ang nabarang noon. Kaya mag-ingat daw kami. Iwasan na lang namin. Nung mapadaan kami sa bahay ng sinasabi nilang kamag-anak na mambabarang, ay nakita naming nagwawalis siya ng bakuran nila. Tumingin sa akin at ngumiti. Binati pa ako. Ako raw pala yung mapapangasawa ni Mira. Ngumiti naman ako at tumango. Alangan namang pakitaan ko ng hindi maganda. Pero biglang sumimangot si Mira. Hinila ako palayo roon. Nakita kong sinundan kami ng kamag-anak niya ng tingin. Nawala na yung ngiti. Napalitan ng matalim na tingin. Sinabi ko kay Mira na dapat hindi niya pinakitaan ng gano'n ng tita niya dahil baka mamaya barangin din kami. Sabi lang niya hayaan ko raw yun. Kung wala naman daw kaming kasalanan doon hindi kami tatabla ng barang. Yun ang paniniwala ni Mira. Kaso nga, pinakitaan niya ng hindi maganda. Sinabihan ko pa si Mira na imbitahan niya para mawala yung galit sa amin. Pakiramdam ko kasi nagalit yun sa ginawa niyang hindi pagpansin at paghila pa sa akin. Pero ayaw ni Mira. Hindi raw kasi yun kasundo ng mga magulang niya. Sa araw ng kasal namin ay naging maayos naman ang lahat sa simbahan. Nangyari lang ang hindi namin inaasahan nung kainan na. Yung reception ay doon mismo sa bakuran nila na kami ng mga kamag-anak niya ang nag-ayos. Malawak kasi yung bakuran nila. Kaya maganda talagang magdaos ng kahit anong celebration doon. Habang nagkakainan, napansin ko na may mga insekto na nagliliparan. Binugaw ko dahil kumakain nga kami. Pero sa halip na mag-alisan ay parang nagtawag pa ng mga insekto. Dumami ng dumami. Naalarma na kami. Nagsimulang magpanik yung mga tao. Hinawakan ko agad si Mira. Pinrotektahan ko siya. Yung papa ni Mira, narinig kong sabi niya na tawagin si Karine. Si Karine ay siya palang albularyo na taga roon. Yung iba sa mga bisita ay nagtakbuhan na palayo roon sa sobrang takot. Kami naman ni Mira at iba pang kamag-anak ay pumasok na sa loob ng bahay nila at nag-lock ng pinto. Yung ibang bisitang taga malayong lugar ay nagkanya-kanya rin ng mapagtataguan. Dahil grabe talaga yung dami ng mga insekto. Nakakapangilabot. Maya-maya ay dumating na rin sa wakas si Karine. Doon mismo sa loob ng bakuran ginawa niya ang pag-oorasyon. Nakita ko na yung ibang mga insekto ay dumadapo na rin sa albularyo. Pero hindi siya nagpatinag. Tuloy pa rin siya. Hanggang sa unti-unti nang kumonte ang mga nakakatakot na insekto. Na ayon sa mga kamag-anak nila ay mga alaga ni Tita During. Hinang-hina si Karine bago niya tuluyang napaalis yung mga insekto. Napaluhod siya kaya inabutan agad siya ng tubig. Sa galit nila sa nangyari ay sinugod nila si Tita During sa bahay. Pero wala na siya roon. Nagalit yung anak na babae dahil lahat na lang daw ng gawaing barang ay binibintang sa nanay niya. Wala raw doon ang nanay niya. Naghatid ng mga tela sa kabilang bayan. Kaya paano magagawa ang sinasabi nilang pagpapalipad ng mga insekto doon sa reception? Yung ibang mga nakagat ng insekto ay ginamot din agad ni Karine ng sabay-sabay. Hindi man nila napatunayan na si Tita During nga ang may gawa, ay malakas ang kutob ko na kinagalit niya ang ginawang pag-iwas ni Mira nung binati ako.
kaya ginulo ang resepsyon ng kasal namin. Bumalik na rin kami ni Mira sa Maynila kasama ang mama at papa ko, pati ibang kamag-anak ko na dumalo sa kasal namin. Pagkatapos nun, wala na akong balita kay Tita Doring. Yo mga kapasta, ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, katang isip lamang at creepy encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.